Renz, ito lang ba yung natira sa sahod mo? Kulang to para sa mga gastusin natin. Hoy, anong gastusin sinasabi mo? Hindi pa nga tayo nakakabayad sa kuryente. May tubig pa akong iniintindi. Dumami ng dumami ang tao dito, imbes na tayo lang mag-ina. Ma, teka lang. Bakit mo naman binulsa yung pera eh? Aba, maraming Para sa aming gastusin dito. Paano hindi ko bubulsa? Para yun sa gastusin namin mag-asawa. Alam mo naman, di ba may pamilya na yung anak mo? Ano pa bang gagastusin nyo? Dito ka naman din lahat. Wala ka namang ambag talaga. Ma, huwag ka na ma-high blood. Nakuha mo na nga yung pera, di ba? Sige. Eden, pagpasensyahan mo na si mama. Kung kailangan niya ng pera, ibigay mo na lang kasi lahat naman ng mga pera, binibigay ko talaga kay mama. Kasi si mama nagtuturo sa atin lahat ng mga bagay. Si mama nagsasabi sa akin ng mga bagay na dapat kong gawin. So, sumusunod lang ako kay mama. Renz, naiintindihan ko. Pero sana maintindihan mo din yung sitwasyon natin. Mag-asawa tayo. Dapat nga tayo nagpaplano para sa mga pangarap natin sa buhay. Pero mama mo yung nagde-decide para sa atin eh. Saan mo ba nakuha yung babaeng yan? Masyadong titera. Pag-groceryhin mo naman kung ano-ano lang binibili. Mga lotion, mga pulbos. Parang hindi marunong mamahay. Ma, saan mo ba nakuha yan? Teka lang, hindi ko naman ginagasto yung pera ni Renz para sa mga luho ko eh. Ikaw nga lahat halos tumatanggap sa sahod niya. Boba ka talagang babae ka. Hindi ko nga alam kung saan ka nakuha. Talagang ayaw naman kita talaga sa anak ko eh. Saan ka ba nakuha talaga? Sa bar? Sa squatter? Saan lungga? Ma. Oo, bobo naman talaga siya. Pero, sa bar ba? Sa squatter ko siya nakuha. Ikaw naman kasi. Hindi ka pipili-pili ng maayos-ayos. Talagang mabigat ang dugo ko dyan sa babaeng yan talaga. Eden, tignan mo na, nakita mo na yung naging epekto sa ginawa mong pagsagot. Dapat hindi ka sumasagot kay mama. Yan tuloy, nasabi ko na sa squatter kita nakuha. Alam mo naman na dapat si mama yung masunod sa bahay, di ba? Mahal na mahal ko si mama, kaya natural, lahat ng mga utos niyan, susundin ko. Oh, Anak, baka malate ka na. hindi pa na, parang yung likod ko, napapawisan na dito. Halika. Sa ano mo natanggalin to, ha? Pagpasok mo. Yun nga, Eden, yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Kita mo naman, naglalambing, lagi niya akong ginaganyan. Dapat nga ako na yung gumagawa sa'yo niyan eh. Ba't hindi mo ginagawa? Pero hanggang ngayon gusto niya ikaw. Kasi nga, nasanay na sa'yo. At saka pag ako Ayan. naman yung Sinasabi ko gumagawa. sa'yo, Nuubo ka na. Huwag ka na lang kasi sumagot, mamaya magagalit na naman sa'yo si mami. Totoo naman eh. Pag ako yung gumagawa para sa'yo, binabawi ng nanay mo. Ano bang magagawa ko? Ma, tignan mo sumasagot na naman sa'yo. Hindi ko naman kaya madisiplina yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, abot mo yung unan. Teka lang, Ito ba? Ano yung sinasagot-sagot mo? Ano sinasabi mo nga? hindi ko na kailangang ulitin pa. Basta yun na yun. Ang kulit mo din no? Sa susunod na sumagot-sagot ka pa sa akin, hindi lang yan ang aabutin mo. Naintindihan mo? Wala kang karapatan sagot-sagutin ako, ha? Wala sa anak kong sumasagot sa akin. Kita mo na, nagalit na tuloy si mama. Isa pa. Ano ba, Renz? Tama na nga, Renz. Ma, sumasagot na naman. Bato mo ulit. Sige, batuhin mo. Ako na lang babato? Sabi ni mama, batuhin daw kita, ha? Aray! Renz naman! Hanggang dito ba naman, ha? Para kang bata! Hindi ako parang bata. Kailangan mo rumispeto sa nanay ko. Kasi siya nga yung nakakaalam ng mga bagay tapos sinasagot-sagot mo. Ako nga, hindi ako sumasagot sa nanay ko. Ikaw ba, sumasagot ka sa magulang mo? Hindi. Ako, masunurin akong anak, ma. Alam mo naman, di ba, kung gaano ako lagi sumusunod sa'yo? Anak, alam mo, walang patutunguhan to. Pumasok ka na, late ka na, oh. Ha? Yung baon mo, ha? Ma, parang Sinasabi. inuubo na ako. Kaya nga sinasabi ko sa'yo Bigyan mo na lang ako mamaya nung gamot sa ubo. Hindi, yung baonan mo, may isa pang face towel na ganito. Anong lunch ko mamaya? Parang minudo yung naluto ko. Sige na, at late ka na. Papasok na po ako, ma. Papasok na ako, ha. Bye-bye, ingat ka. Abang. Ikaw na babae ka. Kanina ginagalit mo ko. No. Tama na. Kanina, nagpipigil lang ako, ha? Pigil ako, ha? Kala mo hindi ka sasaktan? Ang tigas ng kukutin mo, may pagsagot ka pa. Kung yan isinasagot-sagot mo yan, naglilinis ka, hindi ganito yung bahay. Naglilinis naman ako eh. Anong linis yan? Ngayon pa lang ako nakaupo eh. Pati labahin doon ang dami-dami, sasabihin mo pang asawa ka, naturingan kang asawa, hindi mo naman ginagampanan yung dapat eh. Hindi mo ba nakikita? Mula umaga hanggang gabi ako yung nagtatrabaho dito. Ikaw kasi hindi mo nakikita kasi nandun ka sa labas. Nandun ka sa mga barkada mo. Kaya ka umaabot ng hanggang gabi kasi ang bagal mo! Dalian mo yung kilos, umaga pa lang, umpisa na. Ganon!
Naintindihan mo? Magluto ka na doon. Tanga-tanga ka talaga! Bakit? Tanga mo talaga. Ito. Isusuot yan ng asawa mo bukas yan pang hindi mo... Buti chinek ko. Kung hindi ko na-check, ano isusuot bukas? Pasensya na po. Hindi ko po napansin kanina. Hindi ko nasama sa mga labahin. Kasi nga, wala kang utak, bobo ka. Kung alam mo na, pambukas niya yan yung kulay na yan, pambukas niya yung isusuot Pasensya na nga po. Hindi ko napansin nga. Naging busy po rin ako sa gawaing bahay. Anong pumapasok sa utak mo? Dapat ikaw ang asawa, alam mo kung anong isusuot, anong kakainin. Ngayon, may kakainin na ba? Nakaluto ka na? Kakasalang lang din po. O, kita mo na? Dadating na yon, wala pa rin pagkain. Ayun ang sinasabi ko. Pag hindi ako nakialam, wala na. Di sana po ma, kahit minsan tumulong ka rin po sa gawaing bahay, hindi ko naman lahat matatapos sa isang kilusan lang. Ano? Uutusan mo ako na tulungan ka? Nung ikaw ay wala, ha? Areglado yan lahat. Bakit hinihingi ka ng tulong? Kayang-kaya yan ang gawin. Maglaba, magluto, maglinis. Oh, ba't kayo hihingi ng tulong? Kaso minsan, pagod na yung katawan ko. Aba, natural. Ba't ka nag-asawa? Alam mo, babae ka? Kung hindi ka dumating sa buhay namin, ha? Tahimik kaming mag-ina. Masaya kaming mag-ina. Ano nangyayari dito, Eden? Na-high-blood na naman si Mama. Papasok pa lang ako, naririnig ko na yung boses niya sumisigaw. Tignan mo, yung isusuot mong damit hanggang ngayong gabi na hindi pa nalalabahan. Ma, wag ka na magalit. Mamaya yung dugo mo na naman, oh. Ma, okay ka lang ba? Maano na naman yung insurance natin, Ikaw babae ka, anong ginawa mo na naman sa nanay ko? Simple lang naman yung problema Tsaka, Anong simple? Magagalit pa siya kung simple lang yung problema? Ha? Nalimutan ko lang labhan. Yan yung hirap sa'yo, Eden Hindi ka nakikinig sa akin. Ang lagi ko lang naman sinasabi sa'yo, sumunod ka sa gusto ng nanay ko. Yun lang naman Ano ba bang hindi ko sinunod sa'yo, ha? Ikaw nga to sunod sa nanay mo kahit mali na. Anong mali? Walang mali sa lahat ng inuutos sa akin ng nanay ko. Lahat yung para sa ikabubuti ko. Parang tama si mama Maliit yung utak mo. Dapat hindi na lang kita pinakasalan. Oo, nakuha nga kita sa squatter. Ganyan pala talaga yung ugali ng mga taga-squatter. Renz naman, huwag mo ko maliitin. Ano ba? Pinakasal mo ko para gawing katulong? Para maging sunuran ng nanay mo? Ano pa bang kulang, ha? Hindi pa ba sapat yung... Anong kulang? Tinatanong mo kung anong kulang? Madami! Hindi ka marunong sunod sa nanay ko. Ano ba yung mga inutos ko dyan, ma? Naiintindihan mo na maraming reklamo sa'yo yung asawa mo. Akala mo ayos na ayos yung trabaho mo, no? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi naman makakaganyan si Renz. Sana naging matured na yan. Kasi nasanay nga siyang areglado ang lahat. Nagkasawa, akala niya magiging okay. Hindi naman! Kasi nga nasanay sa'yo. Pwede ba? Alam mo, Renz, Huwag mong sasagutin si mama ng ganyan, ha? Ma, anong gagawin ko? Alam mo, Renz, ngayong gabing to, mamili ka. Yang asawa mong yan o yang nanay mo? Bakit pa ako mamimili, ma? Kung lagi naman ako nasunod sa'yo. Siyempre, ikaw! Ikaw? Ano? Lumayas ka na dito! Teka lang, bakit ako lalayas? Nang dahil lang ba sa ganitong problema? Renz naman, magagawa naman to ng... Lumayas ka kasi yun yung gusto ng nanay ko para sa akin! Oo, para tumahimik na tayong lahat. Sige na! Layas! 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 Renz! Layas ka na! Doon ka na! Oh, di tahimik na tayo ngayon. Kaya sa susunod, pag nag-aasawa ka, sisiguraduhin mo naman na kaya kong alagaan. Kumusta yung face towel mo sa likod? Tinanggal mo na naman! Kasi naman mama, yung katrabaho ko ang kulit Yan tuloy yung face towel ko nawala. Alam ko naman magagalit ka pag nawala yun, kaya sinabi ko sa kanya, hanapin niya yun bukas. Sino ba yon? Mapuntahan bukas! Lagi na lang nawawala yung face towel. Bilhin ako ng bilhin, lagi nang nawawala. Basta kilatan yung apelido nun Kilatan yata, Joshua. Mapuntahan na kaya? Puntahan ko na kaya yung bukas? Wag na, kasi yung lunchbox ko, hindi ko rin makita Sus Mariosep na bata ka naman. Saan mo nilagay yung lunchbox mo? Paano baon mo bukas? Papahanap ko na lang, baka naiwan ko dun sa pantry. Ano gusto mo na kumain? Ha? Hotdog sana, may ulam pa ba tayong hotdog dyan? Pagluluto kita ng hotdog, magpalit ka na ng damit. Tumbasa yung damit mo, ho? Ha? Magpalit ka na ng damit. Sige na, magluluto ako ng hotdog. Eden! Oh. Eden, huwag ka na magalit sa akin. Sorry talaga. Si mama naman kasi ayaw talaga sa'yo Renz, hindi mo na ba mapapakaisapan yung mama mo? Eden, sumusunod lang naman ako sa gusto ni mama. Mukhang galit na galit sa'yo Alam ko naman kasi yung ugali ni mama. Pag gagalit na siya, pag ayaw niya na, wala nang bawian yun. Ikaw naman kasi, kinalit mo. Yun tuloy, palayas ka. Saan ka natitira niyan ngayon? Renz,
Hindi naman magiging ganun din lagi yung mama mo kung hindi ka sumusunod sa gusto niya, di ba? Sana pinaglaban mo ko. Tayo mag-asawa dito. Pinaglaban naman kita, kaso hindi mo bang pinaglaban yung mga sinabi ko sa'yo na sumunod ka na lang din sa gusto ni Mama? Renz naman, ano ba yan? Hanggang dito ba naman? Yan pa rin yung rason mo? Eh ayaw nga ni Mama na dito ka na tumira eh. Sorry na, wala naman ako magagawa kundi sumunod lang din sa gusto ni Mama. Eh, Renz, wala na akong ibang mapupuntahan. Please, parang wawa mo na. Pakiusapan mo naman yung mama mo para sa akin. Eh, Eden, Renz! wala nga akong magagawa eh. Yun yung gusto ni Mama eh. Mamaya magalit na naman sa akin yun. Sa akin din magalit. Kailangan ko lang sumunod sa gusto niya. Ayun ka na naman eh. May utak ka pero hindi mo ginagamit. Wala ka sa akin. Sige, subukan mo akong saktan. Ma! Sige, susubok kita. Ano naman yan? Ma, sasaktan kasi ako eh. Hanggang ngayon nandito ka pa? Kanina pa nga po tayo nagkagulo para umalis ka. Ba't hanggang ngayong gabi na nandito ka pa rin? Eh, syempre, akala ko pipigilin niya ako eh. Tinawag niya ako. Eh ma, sinabi ko naman sa kanya na kailangan kitang sundin kahit naaawa ako sa kanya, wala siyang titiran. Kaso sasampalin niya ako, baka saktan niya ako, ma eh. Sira ulo ka ba para saktan ng anak ko? Umalis ka na! May pera ka ba? Wala po. O, hindi ko na problema yon. Umalis ka na! Ano? Inaway ka ni Eden? Hindi naman ako na sampal kasi natawag naman kita agad na eh. Sige na, matulog ka na. Anong oras na oh? Ay, bedtime na. Bedtime na. Tulog na. Yung face towel mo sa likod ha? Apa. Oh, Aiden, ang ginagawa mo dyan sa labas? Eh, nag-aabang ako ng tricycle. Bakit dala mo maleta? Ano nangyari? Pinalayas na ako ng mama mo, pati ni Friends. Bakit ka pinalayas? Eh, kasi nang dahil lang dun sa uniform na nakaligtaan kong labahan. Eh, kasi naman, hindi naman sa sinisiraan ko yung mama mo. Lagi na lang siya yung nasusunod para sa amin ni Renz. Pati to si Renz, nasunod lang din. Kaya, hindi kami nagkakaintindihan ng asawa ko. Ewan ko ba dyan kay mama? Masyadong inespoil si Renz. At si Renz naman, mama's boy. Lahat ka na naging girlfriend ni Renz eh. Inaaway ni mama. Kaya nagulat ako nagpakasal si Renz. Ikaw na nga ang tunggal-tagal kahit papano. Ang ending pala, papalayasin ka rin pala. Eh, ewan ko ba dun sa mama mo? Laki-laki ng galit. Porket siguro galing ako sa squatter. Yun yung lagi niyang pinaghuhugutan ng galit sa akin. Pero hayaan mo na. Okay na rin. Para din matapos na. Tsaka hindi na rin po ako may stress dito sa bahay. Hindi naman basehan kung galing ka sa squatter o kung saan ka man nang galing eh. May pupuntahan ka ba? Saan ka matutulog niyan? May pera ka. Eh, wala nga po. Tsaka matutulugan. Hahanap na lang po ako kung saan pwede. Gusto mo sa kondo ko na lang? Sumama ka na lang sa akin. Hindi na ako pupunta dyan. Wala na ako ng gana. At bukas may pupuntahan tayo. Okay? Sige O tara, po. sumakay ka muna sa kotse. Lagyan mo na sa likod yung gamit mo. O, tignan mo. Maganda ba? Ito na yung salon na pinapagawa ko. At next week, soft opening natin, ikaw ang tatao dito. Ikaw mamamahala. Naintindihan mo ba? Opo, ate. Hindi ko naman bibiguin yung tiwala na binigay niyo sa akin para mapatakbo to ng maayos. Tiwala naman ako sa'yo. Alam kong gagawin mo ng tama yung trabaho mo. At saka, alam kong hindi mo papalagpasin yung opportunity yung binigay ko sa'yo. Para na rin magbagong buhay ka, ang wala yung kapatid ko. Hindi mo kailangan ng tulong niya. Kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Salamat po talaga, ate, ha, sa tulong mo. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung saan ako magtatrabaho. Kasi sa ngayon, alam mo naman, di ba yung sitwasyon ko? Alam mo naman, tayo lang ang magpamilya. Tayo lang din naman magtutulungan. Kaya huwag kang mag-alala. Eh, pero di ba ayaw naman ng mama mo, tsaka ni Ren sa akin. Kaya parang hindi talaga pamilya yung tingin nila sa akin. Ano ka ba? Hiwalay man kayo, naging parte ka pa rin ng pamilya. At hindi ko tolerate yung maling gawain nila. Wala ka namang ginagawang masama eh. Kaya, dapat lang tulungan kita. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo, basta tama ang ginagawa mo. Okay? Salamat talaga, ha. Sige, mag-aayos pa ako dito para matapos na rin yung mga... Marami tayong nilinisin. Tara na, marami tayong ayusin. Sige po. Bruha ka talaga, babae ka! Bruha ka talaga! Ano ka ba kasalanan ka sa'yo? Umalis na nga kita sa bahay pagkatapos ngayon, ito namang isa ang kasama mo. Sip-sip ka talaga!
Hindi ako sip-sip. Sadyang si Ate Arian yung gustong tumulong sa akin dahil sa ginawa niyo sa akin. Tumigil kang hampas lupa ka! Palibasa, pobre ka, yung utak mo, kundi mahok mo tong dalawang mga anak ko. Pinalayas na nga kita, di ba? Ba't kasama mo na naman to? Ma, may isip na ako. Alam ko ginagawa ko, ano ba? Ba't pa galit na galit ka? Ano ba ginawa sa inyong tao? Hindi ko talaga gusto yung babaeng yan. Alam mo maraming may gusto kay Renz. Magaganda, mayayaman, hindi kagaya nitong pobreng to. Hindi ko alam kung sa ang squatter kinuha yan ng kapatid mo. Kahit ilang beses niyo ako sabihin ang paslupa, mahirap walang pinag-aralan. At least ako, ginagamit ko yung magandang asal ko. Di katulad niyo, edukada, pero basura yung ugali. Tumigil ka nga dyan. Baka masampal ko yung pagmumukha mo. Talagang nanggigigil ako sa'yo eh. Kala ko nga hindi na kita makikita. Ngayon, Arian, ba't kasama ka na naman yan? Ma, mali naman yung ginawa niyo ni Renz. Ano ba gusto niyong gawin ko? Tumunga nga. Arian, uubusin lang ng pera mo niyan. Kung ano naman itong pinaggagawa mong to. Ikaw, Renz, anong ginagawa mo? Lagi ka lang nasa likod ng nanay mo, nagtatago? Wala kang bayag? Hindi mo man lang ako paglaban? Kahit alam mong nasa tama ako? Ano kang klaseng asawa? Eden, ate, Eden, mahal naman kita. At gusto ko na rin humingi ng pasensya sa ginagawa ni mamang asal ngayon sa inyo ni ate. Pero kasi Eden, kahit papano, nahihirapan ako pumili sa inyo ni mama. Pero mas pipiliin ko pa rin si mama. Kasi kung wala si mama, wala ako dito sa mundo. Ate, ginagawa ko lang lahat ng mga sinasabi sa akin ni mama kasi sa tingin ko, yun yung makakabuti para sa akin. Kaya Eden, kung minamaliit ka man ng nanay ko, sorry talaga. Baka nga tama si mama na mas maganda kung mayaman yung mapapangasawa ko. Ganon din ikaw ate, kung pwede lang, sundin mo na lang din si mama para wala na tong gulo na to. Kasi sana, hindi mo siya pinakasalan ng una pa lang! Alam mo ikaw, Renz, ha? Ikaw na sumagot dyan, ma. O tingnan mo, gano'ng kahina yung utak mo? Yan, kasi nalaso na yung utak mo ng nanay mo. Lagi na lang siya ang nagdidesisyon para sa'yo. Kaya hindi mo alam yung mga bagay-bagay. Paano mo yung ipaglaban? Hoy, tigilan mo yung mga salita mong ganyan ha. Bakit totoo naman na? Malasunin ang isip ng anak ko. Ikaw ang lumalason. Alam na nga niya eh. Alam na niya na dapat na sumunod siya sa nanay niya. Ikaw, Arian, ano? Uubusin niya ng pera mo? Uuwi ka sa akin ng wala? Ma, alam ko ginagawa ko. Pinapangako ko sa inyo, lahat ng to, hindi ko to sasayamin. Kasi malaki yung utang na loob ko kay Ate Arian. Tsaka hindi to libre. Eden, Nagawa niya to, ate, Renz. tapusin na lang natin tong gulo. Magkasundo na lang tayo. Eden, tigilan mo na si ate para matapos na yung galit ni mama. Kasi ayoko ma-stress si mama. Mamaya, magkasakit pa to. Eden, kakayanin mo ba yun ng konsensya mo? Magkasakit si mama? Oo, wala naman akong ibang gusto, Arian, kundi mawala yung babaeng yan sa buhay natin. Yun lang! Ganun kadali! O sige, Arian, magdesisyon ka ngayon. Sasama ka sa amin ni Renz pa uwi o may iwan ka sa babaeng yan? Ma, alam mo kung gaano katamahan. Kaya nga sinuportahan ko kay dalawa ni Renz eh. Pero mali yung ginagawa niyo. Sorry kay Eden ako. Tutulungan ko yung tao hanggang makabangon. Ma, Pasensya na. Huwag ka pumayag, ma. Huwag ka pumayag. Kaya anong gagawin natin kung yun ang desisyon ng ate mo? Tayo ang umalis na, nagsasayang tayo ng araw dito. Tara na! Ikaw na babae ka ha? Sana huwag magprosyolandas natin ang manghihiram pa ng mukha sa aso talaga. Sorry talaga, sorry. Ate Arian, pasensya ka na ha. Nang dahil na naman sa akin, nag-away kayo. Ano ka ba? Ako dapat ang humingi ng pasensya sa asal ng kapatid at nanay ko. Hayaan mo. Matatapos din to. Sana nga po, para din makapag-move on na tayo sa mga susunod nating project. Pero sa ngayon, unahin muna natin tong pinatayo mong salon. Oh, para masimulan na. No? Tara na. Ay, stress? Sige po. O ano, Ate Arian, saan tayo gigiling ngayon? Ikaw, saan ba? Alam ko nawala eh. 2 months din ako wala dito sa Pilipinas. Alam ko, baka naman kung ano ginagawa mo sa States ha. Hindi ikaw ang kamusta? Ang dami. Ilan ang salon mo? Eto, 16 branches na. At salamat sa'yo, kundi dahil sa'yo, naku, hindi ko to makakamit lahat. Alam kong marami ka ng branches. Ang gusto kong malaman, kamusta? Kamusta yung love life mo? Okay naman, may bago na akong boyfriend. Goods naman ba yung magiging biyanan mo? Oo naman, ano ka ba? Sa panahon ngayon, talagang
lalaban na ako. Pasalamat din ako kasi hindi ako nahirapan na makipaghiwalay ka, Renz. Dahil mismo, yung mama mo na yung nag-decide para sa kanya na maghiwalay kami, magpaanal. At bukod doon, strong independent woman naman ako. Kaya okay lang sa akin. Natatayo ko naman o natataguyod ko yung sarili ko kahit wala si Renz. Ay nako, hayaan mo na yon. Hindi mo deserve si Renz. Sinabi mo pa. Yan, dumating ka na pala. Hindi na kasi, Lang, linggo lang ma. Ano nangyari sa inyo? hindi na kasi tayo nakatira sa dating bahay natin eh. Nabenta ko na, naubos na yung puhunan ko eh. Teka lang, ano ba, sinusundan niyo ba kami? Ay hindi, nagkataon lang. Pero ang tagal na kitang hinahanap, Eden. Para saan po? Eden, si mama kasi kinausap ako, sabi niya sa akin, Renz, kausapin mo naman si Eden na baka pwedeng makipagbalikan ka. Ayun, kaya nandito kami ngayon kasi sabi sa akin ni mama, baka pwedeng pakiusapan kita na balikan mo ko. Renz, ilang taon na yung nakakaraan? Pero mamas boy ka pa rin? Kung ano sabihin ng nanay mo, yun yung sinusunod mo? Wala ka ba sariling paninindigan? Hindi, pero talagang mahal ka niya. Lagi niya sinasabi sa akin na ikaw yung mahal niya. Hindi nga nag-girlfriend yan eh. Oo, sabi kasi sa akin ni mama, sabihin ko sa'yo na mahal kita. Para balikan mo ko. Kasi kailangan ko sundin si mama din. Tama ka pala, Renz eh. Hindi ako tanga, kailangan ko lang gawin lahat ng mga sinasabi sa akin ni mama kasi mahal ko si mama, di ba ma? Di ganun pa rin. Mas mahal mo pa rin yung mama mo kaysa sa akin. Hindi, mahal rin kita. Kaya pwedeng balikan mo na ako. At sama mo na rin to si mama. Aan ko yung mama mo kung kukunin kita. Pero hindi na. Hindi kita kailangan. Hindi, mag-iiba naman ngayon ang sitwasyon eh. Gusto ko na maging kayong dalawa eh. Ang galing ng plano mo, no? Sa tingin mo sa ngayon, matutupad pa rin yung mga plano mo. Hindi na, natauhan ako. Bakit mo ginusto ngayon magkabalikan sila? Eh, di ba dati atat na atat kang magpaanal yung dalawang yan? Naawa ako sa kapatid mo eh. Wala kasi akong maayos sa trabaho ngayon eh. Ayun. Diyan kayo magaling. Alam niyo kasing mayaman ako, kaya lumalapit na kayo sa aking dalawa. Pero dati, sinabi mong hampas lupa ako, bobo, walang pinag-aralan, mahirap. Hindi Nilait naman, mo ko at sabi ko naman sa'yo, Eden, nadudulas lang si mama sa mga sinabi niya. Hindi niya gusto gawin yun. hindi niya ginusto. Pero nagawa niya saktan ako. Ano ma? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinagsisisihan yung ginawa mo sa akin? Hindi, nagsisisi nga ako eh. Kaya nga sinamahan ko si Renz para sa'yo eh. O, di ba? Baka naman mababago yung isip mo kasi kung di naman din gawa nung ate niya, hindi mo rin naman mapupuntahan niya kung anong tagumpay meron ka. Baka pwede magbalikan na kayo. Ma, hanggang ngayon ba naman? Dahil sa sarili niyang sikap at tiyaga. Kaya siya, andyan siya ngayon. Kung anong meron siya ngayon, hindi dahil sa akin. At hindi ko ikakailan na malaki yung utang na loob ko kay Ate Arian. Kaya deserve ko din ano man yung nakamit ko ngayon. Kaya kayong dalawa, sana naman magbago na kayo. Nagbago na nga kami, kaya nga ganito na yung kinahinatnan namin, no? Balikan mo na lang ako, mahal kita, Eden, sabi ni mama. Renz, hayaan mo na. May boyfriend na to. Ikakasal na sila. O paano ba yan, ma? May boyfriend na daw siya, iba. Paano yun? Ano sasabihin ko? Ikaw na magsabi, anong kailangan mong gawin dyan? Ah, may boyfriend ka na ba? Magpapakasal na kayo talaga? Naku, isipin mo ng ilang beses. Mahal na mahal ka naman ni Renz. O kaya, baka pwedeng kabit mo na lang si Renz. Naisipan mo ko talaga yun para sa anak mo? Oh, Hindi kapit. ka ba nahiya para sa reputasyon mo bilang ina? Magandang idea ni mama yun. Pwede, kapit. Sabi ni mama. Kasi mahal ka talaga ni Renz. Ma, Renz, tigilan niyo na si Eden. Total pamilya ko naman kayo. Ako na lang tutulong sa inyo. Hindi na kayo iba sa akin. Pero, pagtatrabahuan niyo. Hindi katulad ng dati na asa lang kayo sa binibigay ko monthly. Ngayon, kailangan niyo magsikap. Oo, sige. Anong trabaho yan? Magtatrabaho tayo, anak ha? Ma, ayoko magtrabaho. Sabi ko sa'yo, pag sinabi ni Mama, susunod ka. Magtatrabaho tayo kay ate. Okay? Sige, dahil mahal kita, mama kita eh. Oh, sige, sige. Renz, Magtatrabaho malaki ka kami. na. Magbago ka nga. Oo na, susundin ko na ngayon gusto Hanggang ni ngayon mama. ba, nadadeg ka kay mama? Otin, syempre hindi na ako nadede. Kung nadede ba ako dyan kay mama, lalabas niyang kape na eh. Mag-mature ka nga. Ma, may lakad lang kami ni Eden. Makita na lang tayo bukas. Una na kami. Sige. Sige, mag-work na ako, ma. Magwo-work tayo. Tara na.